Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, digong mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Para sa tunay na pagbabago. To the Filipino people, maraming salamat po. Alam niyo, sinabi sa akin na dito ako nakaposisyon kasi yung sniper, ready? You know, Freddy Aguilar posted a song, he never told me. Kaibigan kami, magtagal na kami magkaibigan. Tapos may nagsabi sa akin na naringgan mo na ba yung... Sabi ko hindi. And that was the song, a very beautiful song. Kung gusto niyo malaman ang bayan, ang sitwasyon natin, makinig kayo sa kanta niya. Yan na yan. Sabi dito raw, kasi safe. Gusto ko nang mamatay ngayong gabi dito na para sa Pilipino. Yeah. Saan man yung sniper ninyo, go ahead. I would be glad to die for the Filipino. Ngayong gabi na ninyo ako patayin. Kasi pag ako ang nanalo na kaupo, talagang papatayin ko kayo. At totoo yan. Walang halong biro yan. Talagang yayariin ko kayo sa paghirap ninyo sa Pilipino. Galit ako sa inyo. Kaya to the Filipino people, I kiss the flag of the Republic of the Philippines.
Ngayon, hayaan mo na kung mamatay tayo. Unahin mo na itong malaking tao dito. May panghinakit lang ako dahil sa black propaganda. Alam mo, sa totoo lang, I was elected mayor of Davao City in 1988. It's now 2015, mayor pa rin ako. Naising ko, wala akong ninakaw kailanman. Wala akong transaksyon na pinakialaman. Wala akong kalikuhan sa taong Davao kaya hanggang ngayon. Sa tuloy, napunta pa dito sa Luneta. Nako. I do not claim any greatness. I do not have the diploma to show na ako bright, summa cum laude, cum laude. Ordinaryong Pilipino lang po ako. Wala akong pinagmamalaki except that pag nagagalit ako sa itong mga putang papatayin ko talaga kayo. Diyan ako espesyalista. You cannot build a country by killing people. So we must be a peaceful nation. Ngayon, marami tayong problema sa Mindanao. Nandito yung Mindanao para maintindihan kaagad ninyo. 1521, pagdating ni Magellan, ang Mindanao Islam na by 100 years. Kaya lang pinilit kasi nila Magellan, and thereafter the Americans kinuha talaga nila because Mindanao is a beautiful island. Walang bagyo doon at kung anong itanim mo, tumutubo and you can harvest it. Dito sa ibang lugar sa Pilipinas, pag tinamaan ng bagyo, tapos tayo lahat. Good that we have Mindanao. Ang problema, nandoon na rin yung mga Kristiyanos. At sabi ko noon, sabi ni Murad, pagka walang BBL, he will go to war. Sabi naman ni Pinoy, ang ating presidente, if you do not give to Murad his BBL, you might as well start to count body bags. Tapos sinabi ni Deles, there will be violence in Mindanao. Kaya ngayon napilitan ako, at ayaw ko kung sila, basta ako pumunta ako sa kampo, nakausap ko si Jafar, pati ang, by the way, ang pamilya ko halo, ang apo ko, halika dito. Ito yung apo ko. Anak ito ni Pulong, yung Vice Mayor. Ito yung tiyahin. Halika. Ito, ante ito niya. Kuha ninyo. Ito yung ante, ito yung tita niya to. Kasi nagkaanak ako 60 years old na. Nang bago, so nauna ito siya. So, ganon ang sita. Ito ay nanay nandyan, Maranao Tausug. At ito naman, Bulacan niya. Doon na. Kinig ka na. Ganito. At ang nanay ko pala, nanay ko was may Maranao. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lolo ko Chinese. Tatay ko Cebuano. Tanong ako, ano ka? Cebuano. Why? Because we trace our pedigree or lineage to the father. Pero hindi ako nakatira sa Cebu kailanman. Mindanao talaga ako. Sinabi ko kay Murad, sabi ko kay Japar, look, sabi ko, do not, kasi napahiya eh. BBL sabi nila, ibigay nila before election. Tapos ng election, nilaro lang nila ang muro at hindi binigay. Ngayon, si Murad is, mainit. Pero sabi ko, punta ko doon, sabi ko na, alam mo ganito na lang. Do not start a revolution that you cannot stop
on time as we are nearing the end game sa eleksyon. Sabi ko, okay lang yan kung ang mga presidente ito mga torpe. Pero kung ako ang mga presidente, I have to swear to the flag that I will protect the integrity of this republic and provide security, including the Moro, all people na from harm. Kaya sabi ko, pag magkagera tayo, I will have to kill you and you'll have to kill me. So, paano tayo nito? May mga karami kong Moro na grandchildren. May grandchildren rin ako na Christians. Saan na niyo ako ilagay? I shoot you or you shoot me. O patayin ko yung Kristiyanos. Punta ako doon sa Moro, doon sa lola ko mo. You know, it's crazy. It's crazy. I told them that we will talk. Hintayin ninyo. Bigyan niyo ako ng konting panahon. Just give me enough time to craft whatever it is needed to arrive at a happy compromise here. Kaya sinabi ko sa mga kapatid kong mga Moro, it will be one nation only. One Filipino nation. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! No, kayong hindi marunong yan. You know, when you say, praise be to God, that is what it means. Huwag kayong matakot kung magsabi kami, Allahu Akbar, kasi we praise God, and when you believe in God, you do not harm your fellow men. Yan ang ibig sabihin yan. But we will correct the injustice committed against the Moro. Nauna sila sa Mindanao Ipinilit itong gagong Magellan na to. Ipinilit ng Amerikano. Ayan. Yun naman, kasi ang Amerikano nandoon, walang magtrabaho para sa kanila kasi nga, Moro sila. They cannot be the subject of a Christian king. Sabi kasi ni Magellan, I claim all of these islands in the name of the King of Spain, and I would call it the Philippines. Ang mga, kawawa yung mga lolo na, ang mga natibo dito will be called Filipinos to honor King Philip. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Ngayon, paano itong mga Moro magsabi, Hail to the King Philip? Islam sila So, magkaiba talaga ang reliyon. Now, I would like to interrupt the speech. Kasi sabi nila, komunista ako. No, I am not a communist. I am not a member of the Communist Party of the Philippines. Kung gusto ninyong malaman ano talaga ang pagkatao ko, ako pa yung first left-leaning president. Hindi ako komunista, nandito lang yan, kalayo yan. Nandito lang ko, I am left of center, I am Indo-socialist. Kahit imposible kami magdakaw. Ang pagpalaban nga namin, the communists would like to wrest control of the government through yung para pakigbisog armas. Hindi ako pwede dyan. I cannot kill a Filipino just because of that. But ako po ay sosyalista. Hindi ako mga rightist, mga liberal, mga wala yan. Walang ginawa noon pa hanggang ngayon, walang nangyari dyan sa mga partido na yan. Now, to better understand me, nag-aral ako sa Lyceum of the Philippines kasi may hinabol ako ng mga tao. I wanted to learn from Maria Sison. And that's why he said, pag na-presidente ako, uwi siya. Sabi ko, magbuti, sir. Alam mo, I was listening to you during the 70s. Mayon may gera, doon nag-umpisa ang communist insurgency. I am now 71 years old. Naging mayor na lang ako, congressman, vice mayor. Nandito ba itong gera na ito na wala talagang solusyon?
Sabi ko kung uwi ka, let us talk. We will talk about peace. I will talk to the MILF about peace. I will talk to Normie Suarez about peace. Bakit ninyo ako, yung iba mga rightists, military, pagkudita daw sila, tarantado talaga mga puto. Yan ang ibig sabihin, hindi ka talaga leader. Hindi ka, but you know, to a better understand me, gaano ako ka, yung utak ko, baka sakali pala, inshallah. Inshallah is God willing kung ako ma-presidente. But I would like to give him just about a few minutes. Si ang professor ko, ang unang Rabel Rouse, ewan ko, tanungin mo siya, komunista daw siya. Si Professor David Lapos. Professor ko ito 1960, 67, 68. 68. Pwede ako mawak sa inyo dahil nakasandal ako sa katotohanan. Alam nyo, professor ako sa Lyceum, 64 kagagraduate ko sa UP, 65, 67, 68, 69, pumunta ako Inglaterra para mag-aral. And then bumalik ako, pero lumipat akong eskwelahan for career purposes. Naging estudyante ko si Digong sa Bachelor of Arts in Political Science. Ako nag-organize niyan. Ako ang chairman at ako rin ang assistant ni Dr. Sotero Laurel sa Academic Affairs. Isa siyang estudyante. Naging miyembro siya ng isang legendary organization, ang Kabataang Makabayan. This is the Nationalist Filipino Youth. Ang bandera nito ay nasyonalismo, Filipinismo, kinalaban ng base militar, kinalaban ng parity rights, kinalaban ang imperialist basis of American rule in the Philippines. Si Duterte, estudyante ko, si Jose Maria Sison, kaibigan ko, si Joma, iba. Siya ang nagtatag ng New People's Army. Ako naman, nung taong tinatag niya yan, 68, nagpunta akong Inglaterra sapagkat sayang naman yung scholarship. Ang tinuro namin noon na pumasok sa brilliant mind ni Duterte ay ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Dahil kapag ang Pilipinas ay hindi para sa Pilipino, kanino ito? Ito ay sa atin. Ang aking nationalism, kamukha ni Rizal, ni Recto, ni Mabini, ni Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, and the great Antonio Luna. Kung pag-aaralan nyo, ang temper ni Antonio Luna, kamukha ng temper ni Duterte. Mainit ang ulo noon. Si General Antonio Luna, mainit ang ulo. Pero talagang nationalist guerrilla. Nagkaroon sila ng differences ni Emilio Aguinaldo. Alam nyo na ito, dahil napanood nyo yung pelikulang napakaganda, Antonio Luna. Nagmumura rin si Antonio Luna. Alam nyo ba, si Manuel Quezon mahilig rin magmura. Pirmi yung Hija de Granpe, Punyeta. Yan ang mga statements ni Manuel Rojas. Ngunit yun ay expression lang ni Rojas. Expression lang yun ni Antonio Luna. Hindi yun ang pagkatao ni Duterte. Expression. Ako sa bahay, madalas ako magmura sa bahay. Of course, sa klase, ayoko magmura, baka hindi na ako mabigyan ng assignment. Pero sa bahay, nagmumura ako left and right. Lumalabas ang sama ng loob ko noon. Ngayon, naturo kay Duterte na tayo'y pwedeng tumayo sa sarili nating paa. Mag-isip sa ating sariling isip. Sino nagsabi niyan? Komunista ba? Hindi. Si Manuel Luis Quezon. Sa kanyang great fight sa Saranac Lake, sinabi niya,
We must learn to think for ourselves and to stand for ourselves. Kasi minamata siya ni Douglas MacArthur at kinalaban niya si Douglas. In fact, ang gusto ni Manuel Luis Quezon, neutralismo sa Pilipinas. Hindi niya napaabot ito kay Franklin Delano Roosevelt dahil binabara ni General Douglas MacArthur any meeting with the great Franklin Delano Roosevelt. Napansin ko kay Duterte, maalam siya sa mga relasyones internasyonal. Sinabi niya, magsalita tayo, mag-talk tayo sa China. Probably bilateral talk. Mag-usap tayo from friend to friend. Anong sinabi ni Duterte? Kung kailangan nila ng oil, pwedeng mag-joint venture. Dahil hindi naman natin kayang industrialize ang oil, kailangan din natin ng money, and therefore a joint venture in China. In the meanwhile, we talk and talk. And when you talk, people do not go to war. Na-impress ako sa nasyonalismo ni umaattend siya ng aming Alliance lecture. Ito yung mga lecture sa nasyonalismo. Sino kinumpida ko riyan? Lorenzo Tanyada. Kinumpida ko dyan. Mga Laurel, si Sotero Laurel. Kinumpida ko riyan. Mga great nationalist. Diyan kami sa UP. Diyan kami sa restaurant. Yan ang nationalist education ng KM, Kabataang Makabayan, Nationalist Filipino Youth. Paano magiging komunista yan? Iba yan sa communism. Ang communism, Marxismo, Leninismo, Maoismo. Kami, we went by the teachings of Recto, the teachings of Jose Laurel Sr., the teachings na ng mga great nationalists. Alam nyo, ang tingin ko kay Duterte at Cayetano ay tandem sila. Tandem sila ng truth and justice. Magkasama si Duterte at si Cayetano sapagkat magkasama ang truth at justice. Takot na takot sila kay Duterte. Magdideclare daw ng martial law. Hindi. Pero nag-aral ng batas si Duterte sa San Beda College of Law habang nagdo-dorm sa YMCA Arroceros. Pinag-aralan niya ron na ang batas ay may lakas. Samantalang ngayon, ang tingin natin sa batas, may butas. Hinahanap yung butas. Kay Duterte, hahanapin niya yung lakas ng batas and strongly, forcefully, vigorously, e-enforce niya ang batas. Subalit, siya ang kumakatawan sa pantay-pantay na pagtangkilik ng batas. Mayaman, mahirap, gwapo, hindi gwapo, pantay-pantay na pagtangkilik. Iisa ang Filipino nation. Kaya, etong uli kong pananalita, isisigaw natin, brave Duterte will make it right. Isa-isa. Brave Duterte will make it right. Brave Duterte will make it right. Brave Duterte will make it right. At isa na lang. Cayetano tayo, yes. Cayetano tayo, yes. Cayetano tayo, yes. Sa Lunes, magigising tayong maaga sapagkat kasabay nating magbubukas ang Bukhang Liwayway. Renaissance, bagong buhay ang Lunes. Mabuhay ang dati kong estudyante. Karangalan ko, sa tagal-tagal ng pagtuturo ko, isang estudyante ko ang presidente sa Lunes. Marami yan silang hinabol ko. I was a student of Maria Sison sa political thought. Si Jose David Lapos was my professor sa diplomatic practice and procedure, pati geopolitics. International law sa English. Marami akong natutunan, kaya
I am a man of contradiction sa iba. Alam mo yung pamasa-masa, kung talaga naghahanap kayo ng mahirap na tao, dito. Huwag kayong pumunta ng titingin-tingin kayo sa sana. No, I do not have the pretensions. Hindi ako sabi ko, wala akong credentials. Hindi naman ako graduate ng Wharton, mo naman. Alam mo, ang totoo niyan, noon pa yan, kami, wag mo sabihin sa kanya kasi nagagalit sa akin daw eh. Kaya sabi niya, huwag ka lang maingay ha. Ano kami noon? Painom-inom. Sige kami inom. Kami ni Bongbong. Pati si Lagdameo. Palain yung mga yun eh. Pati si Bongbong man. Sabi niya, itong si, wala pa eleksyon? Matagal na. Congressman pa nga ako eh. Sinabi, itong taong ito, pa-Warton. Hindi naman siya Warton. Kasi kami galing Marton, si Lagdameo, pati si Bongbong Marcos. Sabi niya, wala naman kami nakita doon na Ruhas na graduate doon. Tinitignan nila sa libro. Kaya, sinabi ko, ikaw Ruhas, do not, you go by pretensions. Do not pretend to be somebody when you are not. Sabi ko, ikaw, hindi ka graduate ng Wharton. Nagalit sa akin at tinamin ako ng sampalan, suntukan, barilan. Sabihin, palit natin ng girlfriends. Gusto mo? Itong gagon to, sinasabi pa na, sige, magsabit tayo ng medical certificate kung may sakit. Kasi may cancer ako. Putang yan. Ano ito? High school? Pag-absent ka, putang doon sa principal. Ito yung ulol. At saka kaya naman kasi ako magbiro na tao. Tawag dyan sa Bisaya, bugal-bugalon. Yung walang hiya mga sabi, ano nga? Cancer ko, sige sa ulo. Lalo nang walang pera, putang ina, magkakakamukha ka talaga ng cancer. Yan sila. Ganito ngayon. Bakit ako tumakbo? I am an insignificant feature in this country. You must remember that. Before the elections, hindi nyo kilala ang mukha ko. And I could walk everywhere. Walang ngayon, wala na. Ito yung kamay ko, doon nabalik ka na sigaw, ganun. Ayaw nang bitawan ng babae doon sa bigaon. Sakit. Bili ko talagang, parang pumutok yung ugay, Buti ko sana yung hinatak niya, ibigay ko sa kanya. Sige, yun na lang yan. Kamay So, do you know the reason why I ran? Well, simply, because hinintay ko sila. I never wanted to be president anyway. Sabi ko, October 16, I was not around to file my certificate of candidacy. So, hinayaan ko sila. Sino ang takbo and who would present a program that would promote peace in the land? Alam mo, nakikita ko sa walang nagsasabi that he will fix also in addition to the other problems, Mindanao. Kinakabahan na ako. Alam mo, I'm not saying na muro yon. Ang aming cathedral pumutok on Easter Sunday and midnight Mass of Christmas. Two separate. Ang airport palabas, ang mga pasayro, pumutok. 37 died. Ang Pantalan, 3 madre na nakahilera, nagkapila doon, papasok, patay. I'm not attributing ito, hindi naman talaga bawal sa Islam yan eh. But there is some insidious events, hindi lang ako, sa Buanga, bago lang, Cagayan, mga sa konbensyon ng doktor sa Cagayan de Oro. If we cannot have peace in Mindanao, there will never be peace in the land. Kasi yung mga girlfriends ko, wala rin. Anak, mabuti pa. Tsaka wala na akong mga girlfriend, womanizing.
wala na, sabi ko. Pinatawad ko na sila lahat, sabi ko, umalis kayo. Umalis na kayo. Marinig na mga ano yan, sabihin na naman na, auntie, I gave up my life for the 16. Ano ba problema ninyo? Pinatay kong 16 lahat na ng rape. Ano ba problema ninyo niya? I killed all the 16. Kaya wala. Ako pa ngayon ang kontrabida. You know, titingin ako, nobody was in the horizon. Walang programa para sa Mindanao. Then nakita ko, wala rin programa na totohanan. Eh si Biday, kami sa Makati doon sa Makati. Makati, ang mga kamay namin sa Makati, kaya naubos ang pera. Look, let us make this issue clear. Huwag kayong maniwala diyan kay Trillanos. He is the dakilang askal. He's like a dog. He's really, tinan mo ang ugali. Nag-mutiny. Anong ginawa? Nagkalat yan. Babaril-barilan yan. Placing in jeopardy the peace and order of the entire Metro Manila. Di ba nagrebelde ang ulol? Tapos, kung kunyari, tigas sila masyado, laban, patayan, pagdating ng mga B-150 ng tangkidigira, surrender. Anong klase ka mag-revolt kung ganun ka? Ay, kung ganun ka katorpe, puta, umuwi ka doon sa Bicol kung saan. Mag-araro ka na lang. You have no future. Why? Putulin ko muna. Why? Ito, tinatago ko. Kasi ako bidulungan ng mga intelligence sa military. Ito ang nangyari sa Pilipinas. Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate. I really do not know what. He doesn't want to tell us. 16 times, and after that, we lost the Scarborough Shoal. Ngayon, bakit ako nagtatanong? Ayaw ko kasi, out of respect to I defer to the office of the President. Ayaw ko, but napipilitan ako ngayon sabihin. Nilabas na rin ni Nick because there has to be somebody who will answer for this. Bakit na panahon na kinuha na yung shoal, there was no active movement sa armed forces? Bakit hindi nagpadala baski isang barko lang at sitahin? Amin yan. Anong ginagawa mo, China? Walang ginawa. Ang order was to stand down. May stand down, huwag kayong maghawak ng armas. Anak na. Pinagbili nila ang bayan natin. Kaya ito sila, Paildon and Company, mainit yan. Kita mo hinahamon si Trillanes, makita tayo. Patayan yan o makita yung dalawa, tignan mo. Pero you owe something to Paildon. Basta ganun lang yung tao na yan. Mga prinsipyo yan. Kita ka pumunta doon mag-isa. Paalis na siya, tapos pinigilan siya ni Pinoy. Huwag mong sirain yung negotiation. What happened? Anong klaseng negotiation? No positive result, except that we lost the Scarborough Shoal. So what was the 16 trips of Trillanes? What was it all about? What was anong nangyari? Yan ang ayaw ko sanang bitawan kasi mainit ang mga sundalo. Baka hindi pa yan makaalis tuloy before kung sinong manalo, baka magkaroon pa ng upakan dyan somewhere. Akala ni Trillanes, kanya ang military. Ang military walang respeto sa kanya, lalo na pag mag-surrender ka. Pag mayroon kang you embark on something, you finish it. Pagpakamatay ka sa ginawa mo. Bakit hindi ka nagpakamatay, ni surrender ka, pakain-kain ka pa na ubo? Ang nagawa mo, inubos mo yung tuwalya ng peninsula.
mga kutsara, tinidor, ubos. Ang kanilang wine cellar, ubos. Yan ang nagawa mo, disturbing the peace of this country. Going into a mutiny, military mutiny. And yet, kananalo ka kasi galit ang mga tao kay Arroyo at ikaw ang pumalit ng gago ka. Akala mo siguro matakot sa iyo lahat ng military mga ka. Shit. O, takutin mo? Ah, putang ina. Gusto mo sabay ka tawagin mo, magsabay kami. You embrace me at magbitaw ka ng granada sa harap natin. At sabay natin pumunta ng impyerno. Total, nandoon mo rin ang magaganda. You know, wherever you are, you need a beautiful environment. Kung sa impyerno ka lang, konsuelo, manood ka na dyan, yung magaganda dito, patay na. Tsaka, maraming maganda doon sa langit. Mga anghel, kita mo sa picture, pero mahawakan mo lang sa pakpak, parang kalapati. Bakabol ka pa. Wala rin. Bakit ako matakot magpunta ng impyerno? Sino makita ka doon? Trillanes. Sino pa? Ay, impyerno kami lahat. Kami? Trillanes kumamatayan buhay. Ako, bakit ako matakot magpunta sa putang inang impyerno na yan? Natingin ko namin ko. Oh, sino ka? Oh, Duterte. Tagadabaw. Bakit? Oh, palamin namin yung hiper, sino? Satanas, halika dito. Putang inang Satanas, halika dito. Gawain ko yung buntot niya, wagan ko. Anong gusto mo? Ibalbakuha ko to o putang inang Satanas ka? Huwag ko takot-takutin, no? Well, anyway, that's all. So, ano mapala mo kayo? Ito election, so let us be truthful. Pati Mr. President, you have to answer. You have to answer what happens in Scarborough. Pati Trillanes, you have to answer. Ngayon, itong si Binay, you have to answer. Ang delikado kay Binay, pag matalo. Ngayon, kasi may immunity daw sa Vice President. And what will happen? Ako kaso, pag wala ako kaso ni Trina, ghost employees. Saan mo makita yung ghost employees mo? Ulol. Alam mo, masama nga ito, pero it leaves a bad taste in the mouth, to say. But siya, may kaso. Ang asawa niya, may kaso. Ang anak niya, may kaso. Tapos sila ang doon sa Malacanang. Ano yung tingin mo sa Malacanang? Prisuhan? Kami naman sa, we honor the Dang Matuwid and yung mga continue natin, ang Sus Mario si Rojas. Rojas, mas arang-arang pa ito meaning to say, is better off ito si Rojas. He is the weakest link sa governance. Hindi mo talaga, Presidente. Kumbaga kadena yan, chain, meron dyan sa isang chain, plastic, yun si Rojas. Pak! Mabalitse talaga tayo. You know yung MRT, Mr. Rojas, corrupt, kailan pa ako nagkakaso, yawa ka. 22 years for congressman ako, wala akong pambubogbog meron. Pero hindi babae. Droga, patay. Nung na-mayor ako, sasabihin ko na lang, total, ito na ang last card. If I make it to the president, I will do just what I did in the... Sinabi ko, kayong lahat durugista, hold-upper, kung saan-saan dyan, nag-standby dyan sa wala kang ginagawa, you better go out. Kasi pag nandito ka, na mag-mayor ako, papatayin kita.
Tapos yung nga umalis, yung di umalis, patay talaga. Yung umalis naman, noon pa yun, nandyan sa likod mo, tignan mo yung pitaka mo kung nandyan pa. Ngayon, kung ako ang magpresidente, sinabi ko sa inyo ngayon, huminto ka. Pag hindi ka naghinto, anong gawin ko? Ako, sabi ko, pobre lang ako. At makikita naman lifestyle na punta kayo ng Davao, punta kayo sa bahay ko. Wala akong ipagmamalaki. Pero wag ninyo akong hiyain. Nakakalalaki ka lalo na kriminal ka. Tapos sabihin ko sa'yo, hinto, umalis ka. Pag hindi ka talaga naghinto, kalimutan ko nang sabihin ko. Alam mo, I will not hesitate to use the military and the police to go after the drug lords, the criminals, yung mga hudaper, kidnapper, including yung mga police na gago. Nandyan sa krimen, pati sila. In Manila, ganon. Ibang probinsya, ang masakit dito, they have invaded the rural areas. Dito noon sa mga may mga bata lang kung saan-saan. Because yun ang vulnerable. Ngayon, umakyat sila doon sa bukid, pati baka, baboy ng mga farmers na wala. Yun ang masakit sa akin. Talaga. Nasasaktan ako para sa tao. Di ba sinabi ni David Lapus, I do not pretend to be a nationalistic guy. But to me, everywhere, this is very important. Moro people, listen to me carefully. Dabs, graduate kami sa San Beda, 72. Brad ko pa yan. You know, we have to build a nation. Isa lang. Isa lang, Brad. Si Dabs Mamaw, si Maranao. Isa lang ang nation. But we have to make it good. Itong mga promises nga, walang nagawa. MRT, ginawa yan. Panahon nila noon, maganda pa yan, bagong gawa. Ngayon siguro, there's about mga 16. Ang kanilang mga coaches na bago, na dyan na sa yard nila, yung bagong mga, ang tigahila na makina, wala. Anong klase? Putang ina itong gobyerno to. Bakit ninyo ginaganon ang tao? Sumitomo built it. God damn it. Ang repair and maintenance, binigay rin sa gumawa ng train. Tangina itong Rojas na to, yung na DOTC, sinabi niya kay Bitanggol, yung manager ng MRT, umalis ka dyan, gumawa ka ng korporasyon sa labas. Kasi yung repair and maintenance, it's 3 billion a year. Kinuha ni Mar Rojas, binigay kay Bitanggol, kanilang korporasyon. Ano ang nangyari? Nahulog ang train, tumirik ang train, wala nang. Makita mo ang Pilipino, 4 people abreast. Yan, 2 kilometro. Diyan ako nasasaktan. Baka alam mo bakit? Putang ina, Pilipino ako. Ano ba? Tapos ganunin mo ang bayan ko, ay magkalit-litse talaga tayo. Kasi noon, gusto ko nang tumalon doon sa NPA. Kaya kung nabata lang ako ngayon, at estudyante ako, wala na. Nandoon na ako sa bukid. Really? Wala na. Hindi ko masikmura itong mga putang ina to. Kita, bakit ko tinamaan si Pope? Hindi ko naman talaga tinamaan si Pope. Na-splinter lang yun eh. Minsan, yung bunganga ko nga. Nakita ko ang mga tao. You must be really awfully stupid to do it to the Filipino people. Noon si Ramos, Epic, dinala niya doon sa Subic. Sinaran ang Subic and everything was okay. Dito, sinaran ang EDSA, sinaran ang Dewi Boulevard. Ang tao naghirap, pinababa nila, sinira nila bigla, sinira yung lahat.
At ang tao nagbabaan sa kotse, sa bus, lahat na. Yung iba tumatay dyan sa sidewalk, ang mga babae umihi na lang palaka. Pabagaan na lang nawang tawag. Pakapala na lang ng muka. Kaya ako sabi ko, I have so many. Kaya ako sa good manners and right conduct sa grade 4, 72 lang ako noon. Buti nagdala. Buti doon kay general average, kay kumpor, kagaya ng bar, pagsaka isa, wala na. No more Duterte. Kasi, but you know, you can listen to my evidence. You can even learn how I would curse a person. Swearing. Pero ito totohanan. Look at my back. Tingnan ninyo sa likod ko, sa bunganga ko. Tingnan ninyo yung Pilipino. You will see a Filipino on bended knees, hungry and sad. Talaga totoo dyan. Kaya ako, kung presidente, do not expect president, iya ka lang. Ako, doon lang sa Malakayan, doon lang sa opisina. I will say that. Siguro mga generals. Tapos yung diplomatic corps. And a few. Tsaka hindi ako magpakain. Drinks will be served. Hindi yung liquor. Gusto mo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cosmos. Oh, totoo. Hindi ako nagbibiro, ha? Ako pag sa Davao, pag may binibitawan ako ng salita, yun. Pero sa gabi, may parte ako. Pero exclusive yan. I will throw a big bash to celebrate my victory, but it will be limited purely to the Filipino. At malalaman lang, hindi ko kayo imbitahin kasi puta hindi kaya to. May yayain lang ako na, basta malaman lang ninyo, those who are deserving for our attention and care. Doon tayo bababad. Tao muna bago yung mga infrastruktura mo. Pakainin ko muna ang Pilipino. Now, ang problema nito, ang El Nino is creeping throughout the country. And I remind everybody that we are in Asia, tinatamaan ang Vietnam, Thailand, pati Laos, the traditional market na doon tayo nagbibili. Tinatamaan na rin sila at baka magkulang and there will be a shortfall of food. My problem now in the next 3 months, pag hindi umulan itong, wala talaga ngayon. Kaya yung drone na yan, barilin ninyo. Ay, ano yan eh? Alien. Sige, barilin nyo. Alien, wag kay baka sa ano yan. Pero kay pastor yan. Yan. I have to provide para sa mayaman o mahirap. Especially ang mahirap, I have to, this is the equation. There must be food on the table that is available and affordable. Yan ang problema ko. How to come up with that equation, I really do not know. Sana may maiwan pang pera dyan sa gobyerno. Pero pag hindi, at naubos yan, asahan ninyo kayong lahat. Wala nang pasok ko kayo lahat dyan sa ninyong detention na pinakamaliit dito. Mahaba na daw masyado ang speech ko. Gusto na ninyong umuwi ako, okay na ako. Sige, atake muna, atake. Wala yung ano. May galit talaga dito kay do not vote for people who defend criminals. Yan ang mahirap. You know, as mayor, I have to take care of a community. And if you are there sa human rights, you have to take care only of one idiot criminal.
Ano pa bang gusto mo patayin ko? Ay, gusto mo, sa harapan mo, katayin ko yan. Magkaiba ang trabaho natin. So, ganito nga. Even if it cost me my life, honor, and the presidency, I will do it. I will do it. Tingnan mo, sabi ko, dito madala ng bukas-bukas. Wala to. Ito ganito ha. Makinig muna kayo. O alam ko. Tumimik ka dyan. Kalimutan mo muna yung batas ng human rights, revised penal code, o whatever presidential decree. Kalimutan mo muna yung mga regulasyon ng tao, human beings. Look at the sky, and there you will talk about the eternal justice of God. Ito ha. Para mabasa ninyo, para sabihin na mag-martial law, mag-atong si Duterte, revolutionary. No, I won't do it. I won't do it. Sinabi ko lang, pag kayo dyan nag-mutiny, at talagang mag-revolutionary ang government ako. Because you destroy government, I have to protect it. Ngayon, tayo lahat may reliyon. Tanong ko kayo, what gave you the right? By what right dito sa universe na ito? Sa kalakawang langit, bakit ka magluto ng siyabo, ipakain mo sa mga anak namin, and you destroy their lives forever? Sagutin mo, putang ina, kasi papatayin kita. Ganon yan eh. Ganito dito, I was in San Pedro, Laguna. Ito, nagsasalita pa ako. Anong kasalanan ng nanay ng bata? Anong atraso ng tatay sa iyo? Bakit mo sirain ang katawan? 12 anyos, 1 year old, 18 months. Bakit mo gawain sa anak ko? Anong kasalanan ko sa iyo? Wag mo na yung batas. Putang ina, sagutin mo ako. Eh, pag hindi putang ina, yayariin kita. Ganun. O ngayon, may batas. Only if the laws of the land are enforced. And I intend to enforce it. Gusto ninyo ng due process, presumption of innocence? By all means, I will give it to you. But I will never allow you to destroy the children or my country. Nakaposta ang buhay ko dyan. Diyan tayo magka-diferensya. Hindi ako kaya dal-dal-dal, person order, let's say. Halika dito. And I will order the military and police. Exactly. Ganito yan. Wala nung tuloy. Ay, matanda na. Pag ano lang tayo, mag-usap lang tayo. Just ang hiningin ko sa'yo, follow the law. Ikaw ano, ang advice mo sa inyo, sa amin, Mayor, follow the law. Wala tayong gulo. Just follow the law. Huwag ka mag-hold up, huwag ka mag-squat, huwag ka lahat. Do not create an environment of fear and hate. Ang problema, yun lang itong si Rojas, pati si Presidente, they are promoting hatred and division in the people. Para bang sila na lang, as if sila na lang ang partido nila that is all that matters in this world. Kasi sabi ko, I will not die if I do not become the president. Pero itong mga to, see how they are trying to promote divisiveness in this country. Mabutit na lang ito si Poke, may ano talaga. Kaya kung sabihin lang ni Marojas ngayon, magpunta siya dito, at sabihin niya publicly, Mayor, maawa ka sa akin, mag-withdraw ka. Mag-withdraw ako. Padaanin mo ang buang. Pero mga pulis, pag nagdatingan dito, kayo ang bugbugin ko. Pahiya tayo yan. Hindi, totoo. So yan lang. And last is, I have to go. There will be no corruption in government.
There will be a clean government. Ay, kayo, ay hindi maniwala sa akin, pumunta kayo ng Davao. Pag sinabi ko, ipakain ko yung bala sa'yo, kakainin mo talaga yan. Maniwala ka. Marami na yan. Lalo na yung mga, tawag nitong mga putang inang, ito yung barkers. Paano ng pasero, hawakan yung puwit, hawakan yung kunwari pa. Kaya pag makita, lagay mo yung kamay mo sa, lagay mo taga Davao. Taga Davao dito. Lagay mo. Lagay mo yung kamay mo sa bambem. Tangina. Magliparan yung kuko. Sige, magdukot ka pa. Ganun ang kamay. Ano naman, idukot mo dyan. Minsan, plansya talaga. Inang yan. Tingnan mo, pati criminal behave doon, nakakampanya sa akin. Wala, wala silang gawin. Uri talagang anak ko. Alam mo ito, siyempre, laking anak mayor. Ang 4-piece daw, huwag kalimutan. Anak, hindi ko kalimutan yan. Alam mo ito, tingnan mo, takbo ng ulol ng feudalismo. Tignan mo. Para talagang yung landowner, sugar baron, pag ako ang hindi na halal, ninyo, pagka presidente, yung 4-piece, wala na yan. Lukol. Buang ka ba? Pera mo ba yan? Bakit ka magsalit? Ganun. Kayong mga mag-araro kayo ng 5 hektarya pag hindi wala kayong kain itong. Ganon yung mga sugar barons. Ganon yung mga mayaman, mga elitista. Kaya yan sila takot. They're banding together. At maybe sabi ko nga, papatay ninyo ako. Tangina ninyo. Bakit? Sa inyong takutin nyo? Ako? Ayan ako, mamatay ako ngayong gabi. Sana manalo si Alan, anak ng witing. Hindi, ganito ha. Magprangkahan tayo. Ito totohanan from the heart. Pag hindi ninyo iboto si Cayetano, huwag na lang kayong bumoto sa akin. Useless rin. Ano ito to? Kasi kung may presidente, kung sino yung buang na yun, puta, wala yung gawin kundi magdasal dyan sa katedral na mamatay ako bukas. O kaya pagplano kung paano ako titirikin. At least si Alan, I can talk to him. At pag manalo, sabi ko, mamili ka. Foreign Affairs or Department of Justice. Alin dyan sa dalawa, it's for your taking. I-believe ako may utak. Guwapo, tisoy. Baka magkamana pa Amerikano po. Tisoy. Tayong mga natibo, iba tayo. Dito lang tayo banda. Huwag tayo tayong mga elitista na yan. Kung anong pinagsasabi. Graft and corruption, Mr. President. When? Ikaw, Presidente, kaya hindi mo alam kailan ako nag-graft and corruption. For the last 40 years, ako prosecutor, vice mayor, mayor, congressman, kailan pa ako nagnakaw? Tingnan mo yung record mo sa gobyerno mo. Kayo, tanginang yan. How dare you? How dare you magsabi, corruption at dictatorship. Talaga. Kung magplano ka ng kudeta kasama mo si Trillanes, I will declare a revolutionary government. Ngayon, ibalik ko yung death penalty, baka kayo, ayan ready na pala. Huwag mong alisin din, kaya na ang gamitin natin. Ito nagbibid. Alam niya matanda na tatay niya. Huwag ninyong alisin yan. Kahit dyan na natin itaas. Putang ina kayo. Corrupt ang puta. Kaya kayo, gantin niyo ito. Kayong lahat. Hindi ako, I'm not trying to, pero kayong lahat, na you looked at government, hopeless na kayo, panahon na ninyong gumanti.
you'll have the pleasure of seeing them down. At saka kayong mga negosyante at matama naman, just do not lie to me. Do not lie to me. And yung BIR na yan, tapos na yan, wala na. Huwag mo lang akong, tapos sumbong ka ng sumbong, yung pala hindi ka nagbabayad ng sakto, talaga. Masampal, pakita kung ganon. Talaga. Pero sabihin mo, Mayor, ito ang, tapos ito, and I will call him, and I'll fire him right in front of you. Umalis ka sa gobyerno, pag hindi, yayariin kita. Umalis ka. Huwag mo lang akong, do not lie to me. Ayaw ko yung, sabi ka lang na totoo. It will be a clean government. Yan customs, kaya tayo customs, ha? Kaya mga taga-customs. Nandiyan kayo. Pagdaan namin, paglabas sa aeroplano, Congressman, yes sir, labas yes sir. Putang ina, isang train yung cargo. Nandoon pa sa Hong Kong yung buntot, putang ina niya. Sige, lawa, pasok. Mayor Duterte, yes sir. Sige sir. Pag-ordinate ito, gusto mo. Bakit marami itong perfume? Kasi hindi pwede yan. You do not do that to the Filipino. Do not do it to the Filipino. Magka-diferensya tayo, sa totoo lang, baka hindi nyo ako kilala. You might want to start your research sa Davao. Kasi marami talaga akong pinahiya sa Davao. At nananampal talaga ako ng tao, sa totoo lang. Nananampal talaga ako ng tao pag hindi ko gusto yan. Kaya pag sinabi ko, bakit ka nagbibenta ng shabu dyan? Alam na ninyo, delikado. Alam na ninyo sa bunganga ko. Narinig na ninyo. Ito mga elitista, wala, Marcialo. Bakit? Gago ba ako? Marcialo, kausapin ko nga yung lahat MIMN pati NPA. So what's Marcialo for? Marcialo is really to meet the challenges of the revolutionary France. But you'd notice I never included sa criminality, sa drugs, itong tatlo. Why? Because sa Mindanao, talagang totoo yan. Historical injustice. So, ang NPA matagal na. Hanggang for as long as there is injustice, nandyan talaga yung left. Magpaniwala kayo, pag nandyan pa yung injustice, the cure of all of these things is that you build a society and a government that is responsive to the needs of society. Ang pinakamarami dito, it's about almost 85% ang talagang mahirap, lalo na sa countryside. Unahin mo muna yan. Huwag na yan munang mga, except itong MRT because people have to move. Yan, hindi ko talaga mahinto. Pero yung sa probinsya, mga mega, ito lang, yung mga dikes, dams for the farmers. Kaya ang priority ko is really education. Importante talaga education ng mga anak natin. Education, bubuhos ako ng pera dyan. Then health. Medisina, yung inyong district hospitals, yung city health, I will call them one meeting sa Araneta. Magkasya yan lahat. Okay. One word, text ko lahat sa inyo. Yan nga. STOP. Lahat. STOP. Talk lahat. Stop your corruption, your foolishness, give it to the people. At meron ako mga tao na naisipan, these are not really. But maybe you'd be asking me, bakit maraming military? Ex-military men. Alam mo kasi, it is my sad experience. Sa Davao, pag may baha, sunog, tawagin ko ang disaster ko. Walang makatalo sa aking disaster. Sa aking security, puro kamera ang Davao, 175. Hindi ka makalusot sa akin.
Ayan ang sa akin. But, minsan magsunog, may baha. Tawagin mo ang Saan si Saan yung chief ninyo? Sir, wala pa. Nag-inuman siguro yun. Kaya, ang military kasi, isang sabi lang, gawin mo yan. Susundin yan. If the military man thinks that you are right, and what you are asking him is right, he will do it. Magpakamatay yan. So karamihan dyan sa mga directors would be military men. But I will look for a customs pati, o kaya i-abolish ko na lang yung customs pati BIR. Wala ko. Sang-ayon na lang kayong bigay. Pareho na lang kayo sa pare. Sige, kubra dyan. Wala naman nangyari. Hindi mapalitan yung hero doon na butas. Pader, tumahimik ka dyan. Hindi lahat. Hindi lahat. Ano to? Yes. Saan? Dito sa right side. Tingin rin ako sa, hello, right side. Okay lang. Ito yung strategies ko. Tumulong ng nanay. Umuwi kayo sa Bulacan. Taga Bulacan to. Taga Bulacan ito. And, well, of course, ilan ang beses narinig nila yan? Saan kayo? Oo. Dito na ako, may maganda dito. Bakit yung sinabi na dito pala ninyo kinorner na maganda? Ay, ma'am. Lex Taliones, the best! Lex Taliones, the best! Lex Taliones, the best! Taga San Beda. Mabuhay ang San Beda! Wala kayong ginawa ko din mag-inom dyan. Sa Mindiola kayo palagi. Kaya mag-uwi na tayo. Ang gano'n na lang. Sabi ko nga, I'd like to be serious now. I said I do not have the extra qualifications to be really a leader. What I have is an ordinary leadership. If I can lead this nation to, hindi naman greatness, but I would like to promise you a comfortable life under me. Komportable lang. Pagkakain at saka wala masyadong krimen at yan droga, I will suppress it to the barest minimum. Mari lang. Na wala akong qualification. Ako 75 lang, totoo lang. From kindergarten to high school, it was always a 75 cliffhanger. Yun lang ang grado kong nalaman. Kasi nung kindergarten ako, 75, pero umakyat naman ako. So sabi ko, hindi pala masyado kailangan mag-aral. Grade 1, grade 2, basketball, hunting-hunting dyan. Grade 3, akyat. Grade 4, kasabay ko lahat ng klase. Pati yung mga bright, akyat kami. Sabi ko, pagdating namin sa high school, the moment of truth na kasi pa-college na kami. Ang valedictorian namin si Jesus Duresa, yung peace process cabinet member ni Arroyo, pati ni Ramos. So, kinuha namin yung card. Sabi ko, kinuha ko na yung akin, sinilip ko, putang ina 75. Tapos dumating si Duresa. Sabi ko, Jess, can I take a look sa card mo? Bali, gusto mo man ng kapatid? Dalhin natin to. Dito ka na sa akin. Quincy. Kung ibinigay ng ina ito, pati amat, tatanggapin ko talaga to. Ito, sige, ng kapatid. Sus, karami. Aram na yan nila. Shading daw sa left side. Alangan ko yung mag-shade ng walang
Pero baka manalo si Rojas, bantay kayo sila, kayong lahat sa akin. Well, anyway, gano'n, tingin ko kay Jess Doresa, putang ina, 94. God. Sabi niya, iyo. Sabi ko, wala pa. Hindi ko pa nakuha. 25. Maya, huwag kang nandoon si ate, tidalhin mo, te. Sabi ko siya, may kapatid ka na. Tapos, graduate kami, congressman siya, ako, prosecutor, ordinaryong piskal lang ako. Tapos, he became cabinet member, ako, mayor. Tapos, he went national talaga, ako, local. Pero alam mo, sa totoo lang, pagka nagdisgrasyahan, there is the imponderables of life, they call it. Yung hindi mo nakikita sa future. You cannot really ponder because imponderables ka. Pero pag nangyari ang imponderable sa buhay, Jess Doresa, cabinet member, national prominence. Pero kung magkadisgrasyahan, itong 75, presidente sa Pilipinas. Sige. Minamaliit ninyo ako. Ilan ang cum laude dito? Cum laude? Summa cum laude? O valedictorian dyan? Sino? Sinong pumasa na ordinaryo lang? Yung tama-tama lang. Bakit bang kayo magpilit-pilit doon sa mga valedictorian, warton? Dito kayo sa 75. Marami tayo. Yes. Well, anyway, we have to go home. It's a bit late. Actually, I have to go back to my city tonight. So, mayroon pa rin akong kaawa naman yung naghintay sa akin. Nagrally-rally rin sila doon. Quite a big crowd, actually. So, I have to race against time and be there just to be, para rin magpasalamat sila, nakita nila ako. But what I can assure this nation, the Republic of the Philippines, is that yung pag-ibig, that would not be a cut sword for me. I will deliver to you ano ang dapat sa tao. I will make sure that there is no corruption and I will make sure that we can correct. Just give me time. Just give me time. Tomorrow, people, just give me time. Bigyan ako konting panahon para makatindi ako. Ang MRT, I will say, nandyan na nga yung coaches, pero paghilang ng gobyerno. Wala. So gusto ninyo, total wala marin kayo trabaho karamihan, magbili na lang ako ng lubid, hikot ko doon sa train, tapos kaswa lang, day-to-day salary. Kayo na ang maghila, mag-jogging na kayo dyan sa ano. Para magamit yung yawang coach doon. Until now, it's failing, and it will fail. Simply because, alam mo kasi let me explain. There is something really very, ano bang tawag nito? Yung magkaroon sila ang tao, magkaroon ng metamorphosis from a caterpillar to a butterfly sa utak pag mapolitiko. Pag-abot nila dyan sa pwesto, maging mayabang, magkaroon na ng maraming kotse, pareho ito kay Trillanes, si Travers, 4 yan, uniforme pareho. Parehong model. Itong mahal na ano. Mga expedition na. Ako, taga Davao. Tanungin ninyo sa Davao. 1988, pick up ako. 2016, kayo nakapuntang Davao, kita nyo, pick up pa rin ako. Kita mo ito mga putang ina, mga Mercedes-Benz. Saan nyo kinuha yung pera? Sweldo? I was once a congressman. So I was really forced to buy something for my mobility. Ang binili ko, ang maabot lang sa amortization ng sweldo ng congressman noon. Ang akin, adventure. Adventure lang ako. At saka hindi ako magamit ng 8. Alam mo bakit? Nakukurnihan ako.
Tumataliw ang balahibo ko. Kasi pagbaba mo ang mga tao nakatingin, tingin ka, sino itong gwapo, itong gago. Oh, magnanakaw rin ito. Kaya wala. Makita mo yan. Ayaw ko I do not want to blurt out things which I cannot do, but you just watch me. Tingnan lang niyo po. I am not asking you for years. That ain't good enough. I'm not asking you for months. I will start right there when I assume the office. Weeks lang. Putang ina, tumahim. Everybody behaves. And I will go after for the corrupt lahat. Somebody has to answer for all of these things that's happening to the country. And why is it na pati police dito sa Maynila, you are into organized crime. You are the ones who are distributing this yabo almost in Metro Manila. Putang ina kayo, bantay kayo sa akin. Bakit ganon? Bakit ganon? Kaya ako, pasensyahin na lang ninyo ako, kasi that is the usual, pati nakakawa. Ang una kong increase, doblado kaagad, sweldo ng police, pati military. Ngayon, I expect you to go straight. Kayong nasa droga, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Tingnan ninyo. Ay, wala akong pasensya dyan. Wala akong middle ground dyan. Either you kill me or I will kill you, idiots. Huwag ninyo akong bulahin dito. Lahat ng kidnapping, ano klaseng pulis ka na? Harap-harapan sa EDSA, mag-kidnap kayo ng tao. Pabili ka ng kotse, yung driver mo, sunugin, di mo lang. Dito, sabi ka lang 100 Chinese na kinidnap na Filipino-Chinese or nationals. Maghingi ng ransom. Tapos wala na. Nihinuhay. Sana yung tao, wala na. Kaya ganon, hindi talaga tayo hindi ko matanggap. Sabi ko nga, I am staking my life, honor, and even the presidency. I will do it. Itaga mo yan kung saan mo itaga, sa bayag mo o sa puwit mo, putang ina ka. Stop it because I will do it. Maraming salamat po. Sandali. Tayo, Paul. Mali pala. Ang mga kandidato ko, tatawagin ko na. Dante Liban, kasama ko sa Congress, 11 Congress. Congressman ito ng Quezon City. And ito yung naghabol ng mga pulis na korap. Si Sandra Cam. Ito yung nagpahinto ng DAP. Huwag ninyo kalimutan, Greco Bilica. Siya yung nag-file ng kaso sa Supreme Court. Kaya na ito. Then, ang aking idol, Ravi Alonan. Ang kasama ko noon, nagmumotor pa kami at mabait, talagang mabait. Si Francis Tolentino. And sa ito nga sabi ko, nag-deal ako sa kanya. Sabi ko, General, kung babalik ka ng PDEA, ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, gusto ko rin to serve in another capacity. Nandiyan na ako galing roon eh. Sabi niya, kasi yung PDEA sa panahon niya, okay pa. But ang PDEA is, kandidato yan na buwagin ko. Because it is contaminated. Kasali na sila. Ay, so alam ko. Kaya ayaw niya, pero tatakbo siya. Sabi ko, sige, tulungan mo lang ako sa mga batas na gusto ko para madali ako makabol. General Santiago. And dito, represented by, ito pala, ang kandidato ko pagka-senador, isa, Martin Romualdez. Mausa ito. At ang, ito. Ay, sir. Alam mo, sa totoo lang, makinig kayo sandali, ha?
ang unang pumunta doon sa Davao, na sabi niya, tumakbo ka. Twice he went to Davao. I don't know if it was utusan siya ni Ramos, but he was there twice. Patakbuhin ko siya. Sabi ko, sir, wala akong pera, wala lahat. Sabi niya, pag-isipan mo lang. One of the earliest, months before, wala pang eleksyon, wala pa itong kampanya. Alberto Romulo at ang tumatakbo, yung anak niya. Ang problema, siya ang nakaano ngayon. Kasi wala yung nakakampanya rin sa labas. Pakibuto na lang kay anak niya, si Roman Romulo. Ang anak ni Alberto, he has served the country for so many years with fidelity. At putuhin ninyo yung anak. Mahusay rin, tahimik na tao, pero trabahante. And of course, itong sa ating cancer patients representative, again, saan yung MC? Paki-announce. Sa cancer, kaya sa Davao, no smoking. Pagka ako ang nagpresidente, kawawa. Hindi, pagbigyan ko kayo. Mga 2 araw, tapos na. Pitin mo na mo to. Ito, cancer victim because of smoking. Kaya pinopromote, tignan mo magsalita siya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Huwag po kayo matakot. Ganyan na po talaga yung mga robot. Kasi wala nang lumalabas, dito na lang. Because of cancer. Ako, sinabi ko na sa inyo, masama yan. Kaya kung maganda yan, librihin ko kayo. Pero talagang masama. Kaya sa Davao, I will explain maybe in the near future. Tinamaan ako personally. So, believe me, kung ako ang maging tatay ninyo sana yung magagandang anak ko. Tatay man kaya ako ng Pilipinas. O sana yung magaganda? My beautiful daughters. Yan o. Mga magaganda nga. Mayor, Ano yung sinabi ko? andyan din po yung asawa ni Pagdilaw. Sammy. Ay, ma'am. Si Sammy is also campaigning outside of Metro Manila. But you might want to consider Sammy Pagdilaw. Siya is General Pagdilaw, actually. Parehon sila. Si Santiago sa military. He built his career military tapos naging PDEA. Panahon niya, okay. Ngayon, wala na. And 96 ang sa ano niya? Party list 96 CIA. Ito yung partido ni Pagdilaw actually sa party list. Sino ang kandidato nila, ma'am? Ikaw. Sige, kandidato, asawa ni and Ang ACP party list. 23 ACP, automatic Colt pistol. Party list, kababaihan, anak ng 23, huwag ninyong kalimutan. And ito authentic OFW worker talaga to. Nagtrabaho ito at alam niya ang problema talaga, gaano kahirap maging OFW. Tulungan ninyo. Global. Yan na ang global is Number 19. Ayan, number 19 na lang. Ayan, global. Mayor, meron din tayong PBA party list. And of course, PBA. Si Carlo Nograles. Ang nanay nito, kadugo ko, pinsan ko. Ang tatay nito, yung kalaban. Pero sabi ko na alam mo ako sa totoo, pag ang tao ayaw na ng away, down na o patay na, wala ka marinig sa akin. Pero itong mabubuhay, itong mga yawa na ito, mga buhay, marami ka talagang mura matanggap sa akin. Pero pag ako ang na-presidente, wala na. Pag ako ang presidente, disente na yan. Mr. Ambassador, I'd like to welcome you to the Philippines. And would like to talk about the treaty that you'd like to make with us.
But there are the things that I would like also to state before we continue with this meeting. Mga ganon. Mr. Ambassador, kanina ka ba dyan, umalis, sipain kita dyan ngayon. Ganon. Siyempre, pag ako presidente na, wala na kayong marinig sa akin. Wala na. O, puro mga anak ng sumunod kayo. Kasi ganito, pag sinabi ko, dito tayo sa landas na ito, and you can be very sure na para talaga sa inyo. I will not have any agenda of my own. Matanda na po ako, 71 years old na ako. Kung may billion ako, nagbili na ako ng eroplano, pati chopper. Kita mo, kay pastor lang ako nangingi. Mabutit na lang, dumating siya kasi tagal siya sa abroad. So, itong panghuling ko, ay, ang aking, taga San Pedro rin ito, Amado Bagatsing, 5th District. Yes, ganito yan Ganito yan, makinig kayo mabuti. Kayo ba, pabalik-balik na yan. Wala akong tinutukoy, mahusay man o hindi. But yung pabalik-balik na politika, nakita naman ninyo yun. So why don't you try another one? Kagaya ng Cagayan. Pabalik-balik na lang ang mayor doon, dalawang pamilya. Maghanap kayo ng pangatlo. Tignan. Nakita na ninyo yung performance, yung dalawang yan. So, ganoon pa rin kayo. Why don't you cast your lot with a new guy on the block? Amado Bagatsing would make a good mayor. Tatay niya mahusay na mayor. And he will do as much good as the father did. Meron daw po tayong isang party list, yung One Pacman party list ni Mikey Romero. Mikey Romero. Wala diyo. So. One Pacman party list. One Pacman party list. And anyway, I am, baski hindi siya sa akin, pero tataga totoo, baski na doon siya sa kabila, bala sa akin. But kindly, suportahan ninyo si Pacman. Ang ating, kaibigan nga, taga-Mindanao kami. Patagal halos kasama kami sa sakripisyo at kaligayahan. Even if it's with Binay, I'd like to still pitch for him. Huwag ninyong kalamutan si Binay. And Greco Belica. Ito yung nagtapos ng DAP. Actually, he was the one who filed a case against the treasurer, pati na hindi mang budget, na mahinto yung DAP. Greco Belica, siya yun. Pasalamatan mo siya. He saved about so many billions of your money. So, Mayor, meron pa tayo. Aangat tayo, party list ni Cesar Montano. Ayo! Yan, kailangan botohan ninyo. My vote would go to for Cesar Montano. Tulungan ninyo at parang tinulungan na ninyo ako. Give me, kagaya ng Maynila, kagaya ng mga congressman, give me people with whom I can relate. Kasi pag yan kalaban ko, hindi talaga maglapit yan. At pati kung maglapit man, ang reception sa akin medyo, hindi naman pareho, trabaho lang yan. But give me somebody whom I can shake hands na parang kaibigan talaga. Kagaya ni Belica, Tolentino, itong aking presidente. Pag natalo kayo, huwag kayo nang magpakita sa akin kailanman. Huwag kayo kasi bantay kayo pag natalo ito. Alan Cayetano. Ganito na lang. Maghanap ko ng mga pinakadisenteng tao. Sige daw. Totoo. Ito si Alan, ha? Hindi ko kayo pinapatawa. Wala naman ako makuha kung magsinungaling ako. Every time mag-meeting kami, sabi niya, Mayor, can I hold your hands and can we pray? Sabi niya, Lord, give us the strength tonight to give us the wisdom so that the words that will come out from your mouth would be for the good of the Filipino. Yan, siya lang ang gumagawa ng ganun. Siya lang. Ako nga, mabutit na lang nandiyan siya, nasasali siya sa mga pangilan, putang ito Tagalog. Pangalanganin mo, panalangin mo.
Mayor, nandito rin po si Mayor Ortega at Mayor Peralta. Ay, yes, sir. Mayor Ortigas. Ayan.